Next, dito naman tayo sa points, sa reports, no? Dito na tayo sa reports. So, tapos na tayo sa member management, point of sale, at dito tayo sa reports. So, sa reports, makikita nyo yung mga ah, activities, no? Transactions na ginawa nyo ng mga nakaraan. So, sa point reports, makikita nyo kung yung mga transaction ng mga points, sa member points yon. And then yung isa naman is sales report. So makikita nyo lahat ng mga transaction ng sales, no? Makikita nyo kung kailan siya nagpagas, ganun. Okay, at saka ilan yung kinita nyo sa isang araw or sa date na gusto nyo i-specify kung magkano lahat ang kinita nyo. Okay, so ngayon punta tayo sa points report. Click lang natin. Dito sa points reports, ganito lang siya. So, enter code. So, isi-search nyo lang kung sinong gusto nyong tignan yung history ng transaction na kung sino yon. So, ito si 0987 uli. So, dito sa terminal, tignan nyo kung ano yung mga transaction niya, kung ilan yung na-accumulate niya sa terminal ng Baguio. So, pwede nyo piliin yan. Ito kasi may terminal tayo ditong dalawa. So, may branch tayong dalawa. Baguio at saka Palina. So, ngayon, dito tayo sa Baguio. Search natin. Click nyo yung search. Ayan. So, makikita nyo dito, lalabas yung details niya. At merong, dito, merong table dito. Makikita nyo yung mga transactions na ginawa niya. So, ito, kung titignan nyo is, makikita nyo dyan, merong date, tsaka time. And, so, ano yung transaction na ginawa niya nung date at tsaka time na yon? So, ito, yung sa initial points, ibig sabihin nung nag-register siya, nag-add siya ng points, or tsaka nag-claim siya. Kanina nag-claim tayo, nakita nyo dito. Ayun yung negative 10, nag-claim tayo kanina eh. Kaya ito nag-appear din dito. Ngayon dito sa Baguio points, ito na lang yung natirang points niya dito. 30.5, yan yung available points niya. Pero yung overall points niya is 48.5. So ngayon malalaman natin kung saang branch yung iba, no? Saan yung ibang points niya. Yan yung total points niya. So dito sa branch natin 30.5. Ngayon palitan natin tong select terminal or branch dito sa Baguio. Palitan natin ng Palina. Tignan natin sa Palina kung ilan ang points naman na na-accumulate niya doon, na doon siya nagpagas, no? Search. Click yung search. Okay, so ito sa Palina naka-accumulate siya ng 18.0 na points. So ganun. So ganun yung i-check kung kasi syempre iba-iba yung branch nyo, iba-iba yung points na na-accumulate na doon. So malalaman nyo kung saan siya nagpapagas ng madalas, no? So normally naman na yung customer nyo kapag kumuha ng car sa inyo is for example taxi driver or jeepney driver or truck. So yung routine nila, I mean yung route nila sa kanilang mga pagdadrive ay doon sa lugar kung saan sila kumuha ng card. Normally kapag sa Baguio is madalas, malamang sa Baguio madalas yung mga points nila. Pero kapag naligaw sila or pumunta for example ng Palina sa Tuba, sa Benguet, no? Or sa La Union or kahit saang branch, talagang gusto nilang magkaroon ng points. Hanapin nila yung fuel station nyo doon, doon sila magpapagas. So makikita nyo na dalawa na yung, or kung ilan yung branch nyo, kung pumupunta sila doon, nagta-travel, is magkakaroon sila ng points doon. So ang kagandahan nito is nung system natin ay kahit saang branch nyo pwedeng magpa-points yung mga magpagas, yung mga member, and mag-accumulate sila ng points. So isang card lang yung gamit nila kahit sa anong branch. Tapos mamonitor nyo kung saan sila nagpapagas. So kanina 'di ba balik tayo, Baguio, search natin. Ayan. So, yan yung points niya na Baguio. Kanina, sabi ko kanina, hindi nila pwedeng i-redeem kung lampas doon sa points sa branch. Sa claim, no? So, sa claim kanina. Ngayon, so dito, 30.5 lang ang pwede niya i-claim sa branch nyo. For example, nakita nyo, hindi, sasabihin niya, hindi, yung points ko is nasa 48.5. Gusto kong i-redeem lahat ngayon. So, ngayon, ang gagawin nyo, so i-redeem nyo dito sa Baguio yung 30.5. And then, pwede nyo i-contact yung branch nyo sa kabila. For example, si Palina. Sabihin nyo, paki-con nga ito, paki-redeem itong 0987 na code. Gusto niya i-redeem yung kanyang points. So, meron siyang points. So, doon kasi sa branch nyo sa kabila, pag sinearch nila doon, makikita rin nila ito. Pareho lang kayo na makikita. Pero makikita nila na yung sa branch nila, sa Palina branch, is 18 points na pwedeng i-redeem. So, ngayon, pag nakita nyo ganon, pwede kayong i-close nyo to. So, punta kayo sa claim. Yan. For example,
So, i-search natin siya. Ayan. So, dito sa Baguio, gusto niya, sabi niya, pwede bang, um, ayan. So, pwede i-redeem dito yung 30.5. And then, pero ang gusto niya, 48 point. Lahat, i-redeem niya dito. Siyempre, i-contact niyo yung branch niyo sa kabila. Or kung iba yung nagmamanage doon. For example, iisa yung pangalan ng fuel station nyo, pero magkapatid kayo, yung isang nagmamanage sa kabila, sarili niyang pera yung kita doon, no? So sa isa yung branch nyo naman, sarili nyo. So syempre pag nag-redeem kayo dito lahat, lugi na kayo. Kayo yung nagbayad doon sa nag-redeem, sila, dapat sa kanila mag-redeem yung points na na-accumulate sa kanila. So paano nyo ayusin yun? Syempre i-contact nyo sila. Sabihin nyo sa kanila na, pwede bang i-redeem ko na dito pero i-refund ko sa'yo yung kung ilan yung ni-redeem, no? So ang gagawin nyo, kakontak nyo siya. So dito i-redeem nyo yung 30 points. 30 points. Yan, 30.5. Claim natin. Okay. So yan, nag-zero na. Inubos niya na yung points na dito sa inyo. So i-search ulit natin siya. Search. Okay, so titignan nyo yung points niya sa branch nyo, 0 na. So meron pang 18, no? So itong 18 na to, hindi nyo mariredeem dito kasi mag-error ito. Kasi hindi ito yung branch eh. So wala, ayaw. Ngayon, search nyo ulit siya. Ngayon, syempre, i-contact nyo sa kabila. Kung papayag, sasabihin ng kabilang branch nyo, for example, kapatid nyo, sabihin nyo, or sino man na nagmamanage doon. So, hindi kayo yung kwan. Or kahit na kwan. Yan, so sabihin nyo sa kanila, okay, paki-redeem nga itong 0987. Ibibigay ko na dito yung points niya na 18 pesos. 18 na points, ibig kong sabihin. Pag ginawa niya doon, syempre, magzi-zero na rin to. And then, syempre, sasabihin nyo sa kanya, okay, binak-upan ko tong redeem niya ha. Paki-Gcash na lang sa akin yung equivalence ng points nito para maibalik yung pera ko na pinang-redeem ko dito. So, ganun. So, ganun ang pwede nyong gawin. So, ngayon, syempre, matutuwa yung customer nyo dahil hindi na siya mapapagod na pupunta pa doon sa kabilang branch para magpa-redeem ng points niya doon sa Palina. Pwede na dito. Pero, syempre, ang mag-e-execute yung sa kabila, i-contact nyo doon. So, bakit ganun itong system na to? Para syempre organize, no? So organize. So depende rin sa kwan yan, sa policy nyo kung ano yung rule na, for example, kung saang branch so doon ang points mo, doon siya magre-redeem, pupunta siya doon. Pwedeng ganon. So depende na sa policy nyo. So kung gusto niya namang ibigay na lahat dito sa branch nyo, yung points niya, and syempre i-contact nyo yung branch nyo sa kabila, sabihin nyo paki-redeem nga ito dyan, no? Tapos i-refund ko na lang. So ganon siya. Okay?